Nagla-live ako ngayon kasi mahalaga kasing pag-uusapan itong nangyayari ngayon sa ginagawa nila kay VP Sara. 'Di ba? Alam po ni Vice President Inday Sara Duterte na may niluluto na impeachment. May niluluto na tanggalin siya bilang vice presidente sa Pilipinas. Okay? Isa na dyan, yung lumutang. Okay? Nakikita na kasi natin yung pattern eh. Lumutang itong si Gloria Mercado. Okay? Lumulutang siya bilang isang witness. Okay? Ano bang ibig sabihin natin dyan? Witness kasi kilala natin ang galawan ng kamera eh, no? Nagpapatawag sila ng resource person. Ngayon naman itong witness na itong si Gloria Mercado, medyo nagpalabas po ng ebidensya, nagpalabas po ng di umano binibigyan raw siya every month ng pera na worth 50,000 pesos na inilagay po sa envelope. Pero natuklasan nila at ibinuking po ni VP Sara na ibinuking na ito pala ay may ginagawang kabalastugan sa Department of Education. Di ba? Ngayon, nagsosolicit siya ng 16 million sa isang private company using the Department of Education. Kasalanan yun eh. Labag yun sa batas eh. Kaya nga tinanggal itong babaeng ito. Okay? So, bakit itong kamera na ito, itong tinatawag nating Quadcom, itong laging hinihiring, pinapansin nila itong mga witness na kagaya nitong si Gloria Mercado. So, pagkatapos doon, wala tayong problema Pinapansin, sinusuri kung totoo ba. Sa palagay po natin, talagang maniniwala po itong mga taga-kamara dito Gloria Mercado. Alam na natin yan. Yan kay VP Sara at magiging kasalanan naman ni VP Sara at siya po ay mai-impeach. Ganun. Yun ang pattern. Pero ito yung hindi ko natapos. Nag-vlog tayo doon sa studio ko, di ba? Hindi po natapos yung vlog ko dahil nga ginugurgur po yung live natin eh. Yung internet connection ko kasi ipapaayos ko pa yun eh. So ang ano dito, by the way, ang system nito, instead na makapagpatuloy sila sa kanilang plano sa impeachment ni VP Sara, binubuking ni VP Sara eh. Kaya itong mga kongresista ngayon, itong si Presidente Bongbong Marcos, itong si First Lady Liza Araneta Marcos, itong si Martin Romualdez, itong si Riza Hontiveros, itong Makabayan Black, sina Castro, sina Raul Manuel, sino pa ba? Sina Trillanes. Magsanib puwersa na yan lahat. Magsanib puwersa lahat dahil ito yung mga politicians, ito yung mga politiko na nasasagabalan sila dito kay VP Sara. They need VP Sara to step down. Kailangan nilang siraan itong si VP Sara para sa kanilang political career. Ang tanong, tayong taong bayan, papayag ba tayo na si VP Sara niluluto nila yung impeachment, pinare-resign nila itong kamera, pinare-resign nila si VP Sara? Papayag ba ang taong bayan yan? Di ba? May ibinulgar pa itong si VP Sara.
Ano yung ibinulgar niya during the press con? 'Di ba? Sabi niya may video. Hindi ito ang unique video na siya ang nakakaalam. Okay? Hindi po 'yan chismis, sabi niya, 'di ba? So, seryoso po ito yung mga sinasabi ni VP Sara na may isang mastermind, na may isang nag-uutos sa kanilang lahat. Itong si Trillanes, itong si Riza Hontiveros, itong si Na Castro, meron raw nag-utos sa kanila, may amo. At ito raw si Castro, dalawa raw, they serve two masters. Di ba? May kasabihan na mali raw yung do not serve two masters at the same time. Pero hindi yan applicable nila Castro Kasi itong dalawang master nila Castro, lahat naman ang layunin pabagsakin si VP Sara. Dalawang master ni Castro, ano yan? Ma-benefit yan, di ba? Pasensya na po, hindi ko mabasa ng yung mga comments ninyo. Hindi ko masyadong mabasa yan kasi mababasa ko konti pero madaling mawala, no? Anong tawag dito? All messages. Okay, yan. Kasi nasa cellphone po tayo So itong live na ito, this is the continuation nung naputo ating live kanina. Okay? Nawala na akong gana doon sa Is my voice clear? At itong video, ba? Okay lang bang yung video natin? Very clear ba? I need to know kung okay lang ba yung audio natin. Don't forget guys sa mga nanonood ngayon, paki-like at saka paki-share kasi medyo mataas itong pag-uusapan natin ngayon. Like and share na. Like and share para kakalat ito sa taong bayan, okay? And subscribe tsaka follow Donmar TV para lagi kayong updated sa ating mga balita. Loud and clear video. Ayan, maraming salamat po. Maraming salamat Luis Cruz. Ayan. So share na po tayo share na po tayo para dadami pa itong itong itatalakay natin kasi meron tayong napapansin kanina na mukhang seryoso po yung sinabi. Subscribe, follow Donmar TV subscribe, follow lahat. Sige, like and share muna para sa algorithm ng YouTube natin dadami yung manunood natin ngayon. Okay? Kasi kanina po, subscribe na po kita sir. Ayan, maraming salamat Rosalie Aliligay. Ayan. Good evening Donmar TV at sa ating lahat. Ayan. So nasa sasakyan po tayo, nagla-live tayo ngayon Bago-bago lang akong nag-gym, no? Tumatakbo ako ng mga 4 kilometers sa treadmill at saka naisipan ko na dito lang ako mag-live kasi medyo medyo tao ba? Medyo sa bahay may konting diferensya yung ating may konting diferensya yung ating internet connection, okay? So patuloy tayo dito. Kung mapapansin nyo yung press conference ni VP Sara, importante lahat yung mga sinasabi niya doon, no? Sino sa tingin nyo? Ito yung tanong ito yung unang tanong. Sino sa tingin ninyo ang mastermind dito sa niluluto na impeachment kay VP Sara? Sige nga. Kung magaling kayo, sino? Sabi ni Trinidad Tubaon, si Lam na yan na impeachment. Sabi ni VP Sara, ayaw niya. Ayaw niyang magbitiw bilang Vice President, and we deserve, all Filipinos deserve natin yan lahat. Imagine we vote for VP Sara because we want her to be the leader of dito sa ating bansa.
Bakit naman tayo papayag na sasabihin ng mga bagitong congressman na mag-resign ka na, VP Sara, dahil hindi ka dumadalo sa hearing? Hello? For that reason? Ha? Are you even sure for that reason? Ganon na lang ba? Gagalit na ang taong bayan eh. Ha? At isa pa, ito pa yung nakakadiri, nakakasuka. Nakita ko yung early na pangangampanya, ha? Endorso na po ni ni Bongbong Marcos itong mga manok niya for the Senate. Nakakasuka yung mga line up. Ni isa, wala talaga akong, grabe, sabi ko, ito na ba yung mga line up na mga sa tingin ko, ha? Yung mga line up niya doon sa Senado, yung kanyang pag-endorse, sa tingin ko, ha, ginamit rin si Bongbong Marcos ang makinarya niya. Imagine si Pacquiao, Erwin Tulfo, for Christ's sake. Yun ang line up niya. Litupid. At meron pa isa doon. Meron pang balimbing. Si Tolentino nandun rin. Ha? Grabe. Oh, nakikita ko sa comment section. Kasi nagtrending yung video na yun eh. Nagtrending yung pag-i-endorso ni Bongbong Marcos sa kanyang line-up sa Senate. Ngayon, ako, I am very curious kung marami bang gusto dito sa line-up na ito. So tiningnan ko yung comment. Pagtingin ko doon sa comment, lahat doon nasusuka sa line-up ni Bongbong Marcos. Oh, kayo, anong masasabi nyo doon? Oh, si Tamba kasi tatakbo siyang presidente. Oh, ano na yan? Alam na natin yan. Tatakbong presidente yan si Tambaluslos. Kaya ako, gusto ko ring malaman na itong mga line-up ni Bongbong Marcos, kung magugustuhan ba ito ng taong bayan. Nag-stalk rin tayo doon sa mga comments. O, nag-stalk ako doon sa News 5. Kasi binalita yun lahat eh. Basta patungkol po sa line-up ni Bongbong Marcos, ibabalita ng mainstream media. Binalita ng News 5, binalita ng UNTV, binalita ng ABS-CBN, binalita ng Rappler. Lahat binalita. Tiningnan ko yung mga comment. Tingnan nyo. Kayo nang humusga. Tingnan nyo ang mga comment doon sa mga inendorso, yung video na nag-endorse itong si PBBM sa kanyang line-up. Lahat doon nasusuka. Pero yung pag-i-endorso ni Duterte sa PDP laban, yung line-up ni Duterte, wala. Ni isang mainstream media, walang nagko-cover sa PDP. Pati itong media natin, bayaran. Hindi ko maiintindihan bakit itong mainstream media, alam nila na ang taong bayan, ang gusto ng taong bayan, itong mga Duterte. Hindi ko maiintindihan, no? Parang may gumagalaw sa taas Hindi ko maiintindihan bakit itong mainstream media, kung saan pa yung ayaw ng taong bayan, yun pa ang kino-cover nila. Mga salot din yan sa mainstream media, correct. Walang matino kahit isa sa mga kasama ni Ngagba. Kino-cover ng mainstream media. 'Di ba? Kung sino yung kino-cover ng mainstream media, yun ang matatalo. Look at what happened. Nung 2022 election. Kino-cover nila si Leni Robredo. Halos lahat ng mainstream media, Leni Robredo ang laman. Pero ang nanalo, si VP Sara at si Bongbong Marcos. Na ang nag-cover sa kanila, itong SMNI lang. Di ba? So ngayon, nagtataka ako. Bago ako mag-decide, no, na, tingnan natin kung magugustuhan ba ito ng taong bayan. Lahat ng mga comment doon, puro pambabatikos. Ayaw namin yan si Pacquiao.
Ayaw namin yung si Tulfo, plastic yan. Ayaw namin yung sino yung isa doon? Lapid. Walang nagawa yan sa sa Senado noon. Buong Rebilla, lahat nakakasuka yung line-up. Sabi ko, itong mga naka-line up kay Bongbong Marcos, ito yung mga dating senador o gustong magsenador na walang mga prinsipyo. Mga kapitoko yung word na kapitoko na yan, ginamit ko yan sa vlog ko. Pero yung word na kapitoko na yan, ginamit rin yan ni VP Sara. Kaya sabi ko, nanonood siguro itong si VP Sara dito sa ating vlog. VP Sara, kung nanonood ka man sa aking vlog, shout out sa inyo VP Sara, mahal na mahal ka namin. Nakikita namin Vice President na ikaw po ay very matalino, matapang, nakaka-proud yung mga ginagawa mo sa hearing, at nakaka-proud yung sa press con. Grabe, matapang alam nyo si VP Sara, no? During the hearing, nakakatakot magsalita, matapang, di ba? Ginigisa ang mga congressmen. Pero nung nagpa-press con siya, itong latest press con, kung mapapansin nyo, love na love ng mainstream media sa mga reporters, klaruhin ko yan, mga reporters, love na love siya kasi para siyang a girl version ni Tatay Digong, no? Talagang lahat ng mga question ng mga media, basta hindi lang siya mamadali, lahat ini-entertain niya yung mga question, di ba? Tiningnan ko nga yung kanyang kanyang anong tawag dito? Ang kanyang press con, umabot ng halos 1 oras. Hindi. 1 oras at mga ilang minuto pa, no? So 1 hour. 1 hour and I think mga 10 minutes yung kanyang press con. So lahat ng mga tanong ng mga media sinagot ni VP Sara. At sabi niya, when it comes to Presidente Bongbong Marcos, kasi may pumipilit na magtatanong na patungkol kay Presidente Bongbong Marcos, sabi niya, let's sit down on that. Kasi ibang topic yun Ang daming nalalaman si VP Sara. Ang dami niyang alam. Ang dami niyang alam patungkol po sa kabalastugan ng Kongreso, kabalastugan ng kanyang mga kalaban, and at the same time, alam niya na matagal na merong nakaplanong impeachment laban sa kanya. Alam niya yan. Kaya nga, dismayado itong mga kongresista, dismayado itong mga si Tamba. Malalaman natin yan kasi i-reveal yan ni VP Sara bakit itong si Riza Hontiveros, si Trillanes, at itong itong mga Makabayan Black, iisa ang kanilang amo, iisa ang kanilang master. Sabi ito ni Eve Consolacion, ayaw na namin yung mga pagmumukha ninyo, nakakasuka sa mga salot sa lipunan. Correct. Siguro ang okay lang doon siguro si Lacson, kasi si Lacson marunong sa batas di ba? Yung iba wala na talaga. Sabi ko nga pa ni Tito Soto, no? Itong si Tito Soto, balimbing rin pala Ang daming mga kumukontra Ito yon ang sa akin lang. Ang daming kumukontra kay PBBM nung panahon ng 2022. Isa na dyan si Pacquiao, walang prinsipyo. Kinukontra niya itong si PBBM, pero ngayon gusto niya nang makipagkaalyado kay PBBM, di ba? Diyan mo talaga makikita itong si Manny Pacquiao, balimbing, walang prinsipyo. Si Manny Pacquiao, idol ko yan. Idol natin yan sa pagiging boksingero niya, pero when it comes to politics, wala. Nagpapahirap lang yan sa bayan natin, nagpapagulo lang yan. Sa totoo lang, yan ang opinion ko Nagpapagulo dahil hindi siya masyadong well educated when it comes to batas natin.
Hindi siya well educated when it comes to situations, solving the problems of the Philippines. Wala. Sa tingin ko si Pacquiao, magagaya rin yan ni Martin Romualdez eh. Ayuda-ayuda rin. Papunta rin yan sa ayuda-ayuda na yan eh. Kayo na humusga. Boboto ba kayo ni ano? Boboto ba kayo ni Manny Pacquiao? Yan ang tanong ko sa inyo. Sabi nga ni VP Sara ha, na malapit nang mabanggit ang kanyang pangalan. Malapit nang mabanggit ang kanyang pangalan. Sino yung pangalan na yan? Kasi kung during the hearing, kung mababanggit yung pangalan na yan, i-reveal ni VP Sara at yan ang ating aabangan talaga. Sa totoo lang. Aabangan talaga ng taong bayan yan. Kasi may video eh. Oy guys, yung mga nanonood, 411 viewers. Like mo na. Sige na. Like no. Ayan press the like button. Mag-like na para kakalat ito sa taong bayan, yung ating pinag-usapan ngayon. At heto pa ang nakakadismaya. Si Marcoleta ngayon, tinanggal na nila. Miyembro itong si Marcoleta sa mga House Committee. Okay? Tinanggal nila kasi sagabal po itong sagabal po itong si Marcoleta. And don't forget guys iboboto natin si Marcoleta. Alam mo, sa totoo lang, sa mga comment section, sa mga videos po ni Marcoleta, nagsasuggest po ang taong bayan na si Marcoleta ay tumakbong senador. Okay? Ako na mismo ang mag-i-endorso sa ating channel sa 430 na nanonood ngayon, please vote for Representative Rodante Marcoleta. Iboto nyo please, kasi nangangailangan po tayo ng isang politician na kagaya po ni Marcoleta, na kung saan yung totoo, kung saan yung nakalagay po sa batas natin, doon sila. At isa pa sa highlight doon na sinabi ni VP Sara, yung sinabihan siya na, sabi ng tatay mo, VP Sara, sabi ni former President Duterte na okay na yung sa isang pamilya, isa lang ang magiging presidente. Sa pamilyang Duterte, okay na ni former President Duterte na siya na yung naging presidente. Ayaw niya ng mapresidente itong si VP Sara. So sinagot niya ni VP Sara. Si Bongbong Marcos rin, yung tatay niya na presidente at si Bongbong Marcos na presidente. So magpa-pattern ba ito na presidente yung tatay ni VP Sara, ang susunod na maging presidente sa miyembro nila ay si VP Sara. Sinabi ni VP Sara, which is tama nga naman. Masasabi ko talaga na isa talaga siyang abogada, na yung mga answers niya binabase niya sa batas natin. Sabi niya, kung mali sa batas ang isang pamilya ay dalawa yung naging presidente, hindi siya gagawin natin yan, susundin natin ang batas. Pero kung ang batas ay nakasaad na okay lamang na sa isang pamilya dalawa ang presidente o tatlo ang maging presidente, hindi, wala tayong magagawa dyan. Yan ang ibig sabihin ni VP Sara. Doon lang tayo sa batas. Dahil ang batas po, kailangan natin sundin yan kasi ginagawa yung batas na yan para sa order yung ating Yes, Marcoleta for senator. Ayan, sana bumalik si FPRRD. Kaya iba rin yung panawagan ni Salvador Panelo. Gusto niya ang vice president si former President Duterte at yung president ay si VP Sara. Payag ba kayo Duterte tandem? At yung mga si Paul Duterte at itong Baste Duterte, payag ba kayo niyan? Ni Marisa Bautista, yes. VP Sara sa 2028, ayan. Iboboto namin si Congressman Marcoleta, may paninindigan. Correct ka dyan,
Noyja Chavez, may paninindigan talaga si si Representative Rodante Marcoleta. Dahil sa paninindigan niya, tinanggal na siya ngayon, di ba? Pero wala siyang pake na tinanggal siya sa House Committee ng Kamara. Wala siyang pake. Yan ang gusto nating mga type of government official. Hindi natatakot ba kung ano ang mangyayari sa kanila, basta ang sa kanila lang prinsipyo. Di ba? Wala namang kasalanan si VP Sara. Bakit natin gigisahin ng mga tanong? It's very simple. Kung ayaw nyo yung budget proposal ni VP Sara, huwag nyong i-approve. Ha? Huwag nyong bigyan ng budget. That's simple. Bakit kailangan nyo talagang tanong ng tanong kay VP Sara? Sabi pa nga ni VP Sara, marami silang ipinatawag dito sa DepEd na hindi na nakapagtrabaho dahil hearing ng hearing. Wala nang trabaho itong mga resource person na ini-invite nila. Laging pinatawag. Ang tagal-tagal nilang mag-investigate niyan. Di ba? Banateros Miss Lovely. Yes, Duterte. Ayan. Alberto Do Roja. Kurakot siya. Sino kurakot? Alma Istosa. Vote all the way Duterte Party. Ha? Tandaan nyo, sa ating YouTube channel, meron rin tayong mga line-up, di ba? Meron tayo, Harry Roque. Gusto natin yan, si Harry Roque, kasi napapansin ko kay Attorney Harry Roque, he is very loyal to the Duterte family. Yun lang ang sa akin. Vic Rodriguez, magaling rin yun si Vic Rodriguez. Doon tayo sa mga attorney. Remember, itong si Vic Rodriguez, isa ito sa mga dahilan bakit nanalo rin itong si Bongbong Marcos, si Vic Rodriguez. Kasi kung if you will remember, itong si Attorney Vic Rodriguez, halos lahat ng mga issues na ibinabato dito kay Bongbong Marcos nung time ng kampanya, si Attorney Vic Rodriguez po ang sumasalo. Siya po yung nag-a-answer. So malaking po ang itong si Vic Rodriguez sa pagkapanalo po ni Bongbong Marcos, ha? So let's also vote Vic Rodriguez, kasi alam naman natin na itong si Vic Rodriguez ay magiging loyal na ito kay Duterte. Alam natin yan. Also Attorney Glenn Chong. Yes, si Attorney Glenn Chong, basta attorney, magaling na yan. Attorney Trixie, boto natin yan, ha? Attorney Trixie. Si Ruben Padilla, hindi man tatakbo si Ruben Padilla. Si Senator Bato de la Rosa, magtatapos na yung term niya, so iboto rin natin si Bato de la Rosa, because without Bato de la Rosa, wala na sa dangerous drugs and kailangan rin dyan sa Bato. Duterte tandem nga, Rebecca Con. Gusto yan ni Panelo, which is ako tama. Grabe. Kung si VP Sara yung maging presidente, balik na naman yung disiplina ng mga kapulisan. At gusto natin, kung mabisi presidente itong si former President Duterte, ilagay siya doon sa DOJ, di ba? Ang galing. DOJ, pwedeng i-secretary itong si former President Duterte sa war on drugs, di ba? Kasi maganda na sana yung ginawa ng Duterte administration. As far as I can remember, yung mga pasaway sa bansang Pilipinas, yung mga asal, kalye, halos lahat nawala, nilinis ng Duterte administration. Pero ngayong napalitan na itong administrasyon ni former President Duterte, grabe guys, grabe. Kung makikita nyo talaga sa mga balita, sa GMA, sa News 5, grabe, yung krimen bumabalik talaga. Nakakalungkot. RA React Mix TV, saan ka saan mo nakalap yung balita na yan? RA React Mix TV. Financial Future Act now. Ayan, sabi niya, yes, Harry Roque, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Trixie, Marcoleta, lahat ng mga Duterte na tatakbo, Glenn Chong at Bato. Yan ang ating iboboto. Okay?
So, alam nyo guys, sa mahalaga kasi itong 2025 election. 2025 election is very important. Kasi kung mapapansin nyo ngayon, si VP Sara po, siya lang mag-isa. Ako sometimes naaawa rin ako kay VP Sara eh. Siya na lang mag-isa na ipinagtanggol niya ang kanyang sarili. Kaya nga sometimes Bato de la Rosa, Senator Bongo, tulungan nyo naman si VP Sara, ipagtanggol nyo naman Robin Padilla. Kasi parang si VP Sara kahit hindi gugustuhin ni VP Sara na may kakampi siya, kasi nga sinabihan niya si Marcoleta na, "Sir, wag na kayong magpa-stress, kayo ni Gloria Macapagal Arroyo, wag na kayong magpapa-stress, laban ko to at you don't need na kakampihan nyo ako." Kasi ang focus talaga ngayon ni VP Sara, ang kanyang opisina ng as Vice President, no? He is focused on defending the office of the Vice President. Sabi pa nga ni VP Sara, wala siyang as of now, wala pa siyang ini-endorso na tatakbong senador. Okay? Kasi focus siya dito sa mga issues na ibinabato ng mga office of the Vice President. Okay? Nabuking, kaya nag-feeling hero na lang si Tambaluslos. Nakakasuka nga nakikita ko yung video ni yung pagbumukha ni Romualdez. Nakakasuka sa totoo lang, kasi nakaabang talaga siya doon. Nakita ko talaga yung pattern. Sabi ko, si Romualdez wala dito sa senator lineup. Alam na natin kung saan siya tatakbo. It's either tatakbo yan ng presidente or vice presidente. Hindi natin alam. Kasi ang mukha talaga ng kampo ni Bongbong Marcos ay si Martin Romualdez. Meron pa ngang video na itong si Martin Romualdez nakasalot. Mali pa yung salot, nakaganon pa yung salot. Mali pa yung postura niya sa pagsalot. Parang presidente yung ginagawa niya doon Kino-courtesy siya ng mga, I think mga mga sundalo natin, di ba? So sino ba yung mga moderators na nandito ngayon? Hindi ko kasi na sa group chat namin Pero alam nyo guys, ang malaking tanong nga, kasi gusto na natin malaman gusto na nating malaman sino ba yung itinutukoy ni VP Sara na mastermind o nagko-control dito sa mga nila Trillanes, sino pa ba? Hontiveros, Bayan Black, Raul Manuel, itong si Arlene Rosa. Sino ang nagko-control sa kanila? Oy, mag-like, share, like, share muna tayo. Ayan, 33 likes pa Ang daming mga nanonood pero 33 likes lang. 230 pa rin ba tayo? Of course. 230 kami. Kinik Chrisia, ikaw alis ka na itong channel na ito para lang ito sa mga matatalino. Don Mar, bihira ka nang ma-notify sa YT ngayon. Kaya nga, Lucia Ocampo, nasira yung algorithm sa YouTube ko. Alam nyo ba kung bakit? Na-hack itong YouTube channel ko. Tapos nasira yung algorithm. And at the same time, every time mag-live ako, napuputol yung internet connection ko. Kaya mahina yung views ko dahil yung algorithm nasira Na-hack kasi yung channel na ito. Tapos pagbalik pa, hindi pa masyadong fully completed yung inayos ng YouTube. Kawawa ang Pinas. Masakit tingnan ang Pinas. Kawawa talaga kapag ang hawak ng bansang ito hawak ng bangag. Channel mo para lang sa mga mukhang palaka kagaya mo. Ha ha ha. Uy, hiyang-hiya naman ako sa inyo, Kini Krisya. Tingnan mo yung mukha mo yung profile mo. Mas palaka kapag tingnan sa akin. Hiyang-hiya naman ako. Alis ka na dito.
Alam mo, kini Krisya, hanggang ganyan lang kayo eh. Magbubuli kayo ng mga vlogger, hanggang yan lang kayo kasi hindi nyo kayang makipagdebate namin. Yung mga trolls, yung mga bashers, hindi nyo kayang makipagdebate ng mga Duterte vloggers. Kasi kami, may pinanghahawakan kaming debate, may pinanghahawakan kaming argumento. Hindi nyo ma-justify yung mga ipinaglalaban nyo. Kaya nga kayo, ang hirap nyo. Ako rin, naaawa ako dito sa mga dilawista, loyalista na ito, itong mga bangag na supporters. Kasi hindi sila hindi nila kayang ipaglaban itong amo nilang bangag at itong si Tambaluslos. Di ba? Tingnan mo ang kanyang itong kanyang comment ni Kini Krisya. Di ba? Far out yung mga komentaryo nila. Ganyan sila. Alam mo, Kini Krisya, the only way na magising ka sa katotohanan, ibangga mo yung yung ulo mo sa pader. Siguro magising ka sa katotohanan diyan. Yan may may drug lord raw, sabi niya. Sige nga. Sige, papansinin kita ha. Krisya, papansinin kita. Inakusahan mo ang mga Duterte na drug lord sila. Anong ebidensya mo? Saan mo? Meron ka bang picture? Sige nga. Puro ka daldal eh. Wala ka namang ebidensya. Sige. Meron kaming ebidensya. Ang flood control ninyo, nagmamayabang kayo. Meron kaming ebidensya. Yung baha, kayo, meron kayong ebidensya. Sige, papansinin kita. Ipapahiya kita dito sa channel. Papahiya kita. Ma'am Lichen. Hello po Sir Donmar. Ma'am Lichen, kumusta na po ang China dyan? Oy, hindi pa tayo tapos. Kini Krisya, hindi pa tayo tapos. Lumabas ka. Puro kayo kabalastugan. Sige nga. Ikaw, Kini Krisya, anong katibayan mo na si VP Sara ay corrupt? Sige. Mag-argumento tayo. May ebidensya ba kayo? Meron. Anong gusto mong ebidensya? Ano pa bang gusto mong ebidensya? Yung baha? It's very obvious. Si VP Sara, alam mo, Kini Krisya, si VP Sara po, meron siyang ebidensya patungkol po doon sa ginagawa ni Gloria Mercado. Pirmado po, nakapirma po si Gloria Mercado na nagsusolicit siya dito sa private company. Kayo, meron kayong ebidensya? Ano yun sabi niya? Kung hindi siya corrupt, bakit ayaw niya magpaliwanag sa tinatanong sa kanya? Bakit ayaw niya magpaliwanag? Kasi Kini Krisya, hindi siya magpapaliwanag kasi nagpapaliwanag na po siya doon lahat sa kanyang anong tawag dyan? Sa kanyang budget report. Ayaw niyang pumatol sa question and answer. Sige, sasagutin kita ha. Baka akala mo ibabash kita. Ayaw niyang sasagutin para sa kaalaman mo. Pasensyahan nyo na ha, mga audience ko dito ha. Kasi alam kong alam nyo na ito. Ayaw niyang makipagsabayan ng question and answer dito sa mga kongresista kasi ginamit lang siya sa kanyang popularidad na lahat ng mga confidential funds na yan ay hindi naman niya napapatunayan na meron siyang ginagawang kabalastugan. The only agency na makapagsabi na kinurakot niya yung confidential funds na yan ay ang COA. At ang sabi ng COA, walang anomalyang ginawa ang confidential funds. Kini Krisya, puntahan mo ang website ng para alam mong meron kaming ebidensya ha, puntahan mo ang website ng COA. Doon hanapin mo kung anong sinabi ng COA patungkol po sa confidential funds ni VP Sara.
And meron silang right na magpalabas ng statement kasi baka nakalimutan mo, Kinikrisya, gusto kitang pangaralan yung utak mo kasi medyo bio ka. Ang confidential po ay hindi po pwedeng isa publiko ang mga ginasta dito, at yan ay naaayon sa batas. Okay? Sir Donmar, we're good po dito sa China. Maraming salamat po. Ingat po kayo, Sir Donmar. God bless po. God bless po. Mag-ingat po kayo dyan, Ma'am Lichen. Di ba? Meron kaming argumento. Kayo, paki-explain yung flood control. Ibig sabihin pala kayo ang magaling. Kami yung magaling, Kinikrisya. Kaya nga Kinikrisya, kaya ka nanonood ngayon sa akin kasi magaling ako eh. Sabi mo, kaya kayo yung magaling. Nagtatanong ka kung magaling ba ako? Yes, magaling ako. Kaya nga, ang daming nanonood dito sa Donmar TV kasi magaling ako. Kaya nga ngayon, nanonood ka ngayon kasi magaling ako. Di ba? Am I right? Bakit hanggang ngayon, nagre-reply ka sa mga pinagsasabi ko? That only shows na magaling ako. Hindi ibig sabihin na magaling ako, bright ako ha. Magaling ako kasi naniniwala po ako sa katotohanan, Kinikrisya. Ha? Sa ibang vlogger, tinanggal ka na, pero ako hindi ako ganyan. Pangaralan kita. Ha? Mga bashers namin dito sa Donmar TV, mga trolls, pangaralan namin. Ha? Ano ka ba? Magaling ka kumain kasi mataba ka. Ano ngon? Kung mataba ako, hanggang diyan mo talaga makikita na wala kang argumento. Kasi ang pinag-usapan mo yung aking katawan na mataba ako. 'Di ba? Bakit? Yung Martin Romualdez mo hindi ba mataba? Baka akala mo na kung ibabash mo ako sa katawan ko na mataba ako, akala mo magagalit ako. Hindi ako magagalit. Kasi kaming mga DDS supporters, totoo kaming tao, no? Nagpakatotoo kami. Hindi kagaya kami ng mga bangag na in front of the public ang bait-bait pero behind meron palang kabalastugang ginagawa. 'Di ba? Hindi kami ganyan. Hindi ako nahihiya ako na mataba ako because I am created by God. Okay kabayan, sige, peace. Peace, walang problema, peace po tayo, Kinikrisya. Pero next time kung gusto mo ng argumento tayo. Huwag kang mataba ka. Walang argumento ba? Kaya nga tayong mga Pilipino, bakit hindi tayo uunlad? Kasi ang babaw po ng pag-iisip natin eh. Instead na magdebate po tayo sa issue, ang issue ninyo, mataba ka, pangit ka, Fiona. Tingnan nyo ha, Kinikrisya, makinig ka. Tingnan nyo yung mga trolls, 'di ba? Dinodrawing nila yung mukha ni Duterte, nilagyan nila ng sungay. Si VP Sara, ginuguhit nila na parang si Fiona, ganon. Yun ang argumento ninyo. Pero ang mga DDS po hindi ganyan. Kaming mga DDS, Duterte diehard supporters, sinasabi po namin yung mga palpak ng gobyernong ito. Hindi to para sa amin. Hindi kami, sa totoo lang, hindi kami naninira. Hindi kami naninira kasi galit kami. Example, yung flood control projects na yan, nagmamayabang siya ng 5,000 flood control project, blah 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 blah. At the end of the day, after 2 days, kawawa yung taong bayan, binaha. So nagtatanong kami, Kinikrisya, bakit ganyan? Bakit kailangan nating magmamayabang? 'Di ba? Yung pulburon issue, gusto mo pag-usapan natin yung pulburon issue na yan, Kinikrisya? Ha? Gusto natin pag-usapan? Kaso asukal lang at harina, kaya
di yan alam mo kini Krisya, the way ka mag-comment sa chat sa akin dito, no? Sa totoo lang, wala. Ang hirap mong pagsabayan kasi wala. Ang babaw talaga ng isip mo. Ang babaw talaga ng isip mo. Kaya hindi kayo papatulan ng mga Duterte diehard supporters kasi wala kayong argumento eh. Kung magko-comment man lang kayo at tapos puro lang mataba ka, drug lord, addict, ganon, ganyan, wala. Wala. Alam mo, sa totoo lang ha, kinikrisya, yung polvoron issue po ni BBM, hindi ko yan pinapatulan eh. Never akong nag-vlog na sinabi ko na jadik ang Pangulo. Alam mo ba kung ano yung argumento ko dyan? If si Presidente Bongbong Marcos, kung totoong hindi siya gumagamit ng pulburon, magpa-hair follicle test siya. Ikaw kinikrisya, may karapatan kang magtanong kay BBM kung gumagamit ba siya o hindi. Tayong lahat ng mga Pilipino, meron tayong karapatan. Binoto nyo yan, si BBM. Binoto ko yan. So, ang boto ko, meron tayong karapatan para tanungin si BBM na gumagamit ka ba o hindi. Kung hindi ka gumagamit, i-prove to us na hindi ka gumagamit sa hair follicle test. Anong masama doon? May napatunayan ba kayo? Hindi. Dapat patunayan yan ni BBM kasi ang dami ng ang dami ng nagsasabi, ang dami ng naninira kay BBM na jadik siya, di ba? Nabangag siya. Ang dami ng naninira sa kanya to put a stop para mapahiya yung nagsabi na jadik siya, para mapahiya si former President Duterte kasi isa sa mga nagsabi na gumagamit si PBBM si former President Duterte. Mapapahiya si Duterte kung magpa-hair follicle test si BBM at mapapatunayan na hindi siya gumagamit. Pero bakit hanggang ngayon, bakit hanggang ngayon hindi siya nagpapa-hair follicle test? Hindi naman pwede yan. Anong hindi pwede? Pwede yan. Kung ikaw ang tao ka, kung meron kang dignidad sa sarili mo, kung mahal mo ang mga taong bumoto sa inyo, prove to us na hindi ka gumagamit. Ganun yun. Itong si kinikrisya, pinapatulan ko talaga ito kasi gusto ko na itong taong ito maalis sa kanyang isipan yung pagkabio-bio niya. Yun. Tanong nyo kay Maharlika. Huwag kayong magbase sa hitsura. Ikaw na mismo ang nagsabi dyan ha. Huwag kayong magbase sa hitsura. O bakit sinabihan mo akong mataba? Nagbabase ka pa rin ng hitsura. Bakit? May sinabi ko bang hitsura patungkol kay BBM? Sinabi ko bang jadik yung hitsura ni BBM? Wala. Amin lang. Ngiwi siya, di ba? Nagdududa yung tao na gumamit siya. So kung nagdududa yung tao na gumagamit siya, dapat papatunayan niya na hindi siya jadik. So dapat magpa-hair follicle test siya, di ba? Ay nako. Hindi magaling ako, di ba? Tama ako kinikrisya? Tama ba ako na magaling ako? Kasi hanggang ngayon nanonood ka sa akin. Ako, ang suggestion ko sa iyo ni Krisya, huwag ka nang manood dito kasi masasaktan ka lang. Ninita Saragosa, ayan, shout out sa inyo. Okay? Mercedita, tama. Kaming mga Duterte vloggers, ayaw naming makipagdebate sa mga taong walang katuturan. Ayaw naming makipagdebate sa mga bangag na ang nalalaman lang ay puros lang bashing. Hindi ganyan dapat. Hindi tayo aasenso niyan kung hindi tayo magbigay ng ebidensya. Imagine this one ha. Si VP Sara, lahat ng mga pinagsasabi niya
sa Kongreso, ito kinikris siya, makinig ka. Lahat ng mga sinasabi po ni VP Sara is on paper. Okay? Yung mga sinasabi niya na mga taga-Congress, ito yung aking budget proposal, yung report ko yan kung saan gagamitin ang pera. Nakalagay lahat doon ang mga tanong ng mga kongresista. Yun, basahin nyo yun. Pero at the end of the day, sabi ni VP Sara, kinikris siya, sabi niya, kayo po ang magde-decide kung saang banda i-approve nyo ang aking budget. I will let Congress decide. Nire-respeto rin ni VP Sara, kinikris siya. Okay? Nire-respeto niya. Kaya kami, magagalit talaga kami na bakit lagi nilang ipapatawag si VP Sara na nagpa-participate si VP Sara naman sa hearing. Sabi niya, Madam Chair, di ba si Kimbo, sabi niya, iisa lang ang aking tanong sa lahat ng mga tanong. Iisa lang, general. I will let Congress. Kasi nagsasayang lang po tayo ng oras dito na lahat ng mga katanungan ninyo ay nandito na po, sinulat na niya. Sinulat na niya. Okay? Sinulat ni sinulat yan ni VP Sara. Lahat may ebidensya, lahat may yung sinasabi nila na si VP Sara ay gumasta ng 11 days sa 125 million. Simple. Castro, kasi si Castro naman ang tahol ng tahol dyan, di ba? Siya naman yung tuta na laging tumatahol patungkol sa confidential funds. Ito lang. Castro, prove to the Filipino people na dinasta ni VP Sara ang 125 million o binulsa niya ang mga pera na ito. You prove. I-prove mo na kawatan si VP Sara. Sige. Then I will be the number 1 DDS na aalis kay VP Sara as a supporter. Patunayan nyo. Hanggang ngayon hindi nila mapapatunayan. Bakit nahihirapan silang ma-impeach si VP Sara? Nahihirapan silang i-impeach si VP Sara kasi po wala silang ebidensya. Pero si VP Sara po, lahat ng mga kabalastugang ginagawa ni yung pera ng Department of Education, meron siya in paper. Sinabi niya. Kung ikaw kinikris siya, kung nakikinig ka sa mga interviews ni VP Sara, grabe. Yung 5 million lang na budget sa DepEd, dinadagdagan. At hindi yun hearsay, hindi yun gawa-gawa yung mga sinasabi ni VP Sara. Alam nyo ba kung bakit? Kasi that is put into paper. Pirmado lahat yun. Now, ang tanong, itong pera na ito, anong ginawa nila doon? Nagtatanong po ang taong bayan. Saan yun ginasta? Nakalagay doon na budget yun para sa Department of Education. Pero ginamit sa ibang paraan. Saan yun ginamit? Yan ang tanong. Nagtatanong kaming taong bayan kasi pera natin yun, di ba? Saan yun ginamit? Hindi na sumagot si Kinikrisya. Kasi ang argumento niya puro lang bashing. Magbago na kayo. Yung bashing ninyo, wala. Hindi aasenso yung bansa natin. Dito sa Donmar TV at sa lahat ng mga ito pa, may isa pa hindi mabasa. VP ninyo corrupt. Patunayan yung corrupt. Ang daling magsabi na corrupt ang isang tao. Ni minsan dito sa vlog ng Donmar TV, ni minsan, never kong sinabi sa aking vlog na corrupt si Bongbong Marcos. Never kong sinabi na corrupt
si Martin Romualdez dito sa vlog ko. Never akong nagsabi na corrupt sila. Alam nyo ba kung bakit? Wala akong ebidensya. Kaya lahat ng mga vlog ko nagtatanong lang, Martin Romualdez, saan nyo ginasta ang pera patungkol sa sinabi ni VP Sara sa DepEd? Bongbong Marcos, sa ipinagmayabang mong flood control project na 1.4 billion a day, saan napunta yon? Nagtatanong kami. Pero never kung sinabing corrupt si Marcos, never kung sinabing corrupt si Romualdez. Ang meron lang po tayong karapatan ay magtanong, taong bayan. Meron tayong karapatan dyan. So, yung mga nagsasabing corrupt si VP Sara, itong mga bashers dito, itong mga trolls dito sa channel ko, patunayan nyo muna na corrupt si VP Sara. Okay? Sara ninyo, walang masagot, umiiwas sa kamera. So, is that what you mean? Na corrupt si VP Sara dahil umiiwas siya? Patunayan nyo muna. Yan ang hirap sa inyo eh. Akusa kayo ng akusa, umiiwas si VP Sara, sasabihin yung corrupt. Yan, yung mindset ninyo, mali yan. Diyan pa lang mali kayo. Okay? Ayoko nang magkipag-argumento sa yung mababaw lang yung manood kasi kayo. Ha? Kami manood? Hiyang-hiyan ako sa iyo. Araw-araw akong nanood. Vlogger ako. Nagre-research kami araw-araw. Hiyang-hiya naman ako dito sa taong to. Manood raw ako. Ako pa ang manood. Ay nako. Manood raw ako sa Senado. Ay nako. Hiyang-hiya naman ako. Trabaho ko to. Lagi akong nagre-research. Araw-araw nanood ako ng hearing. Araw-araw nanood ako ng hearing sa Senado at sa Kongreso. Tapos sasabihin pa ako, manood kasi kayo sa Senado. Ay naku, ang babaw talaga ng isip. Guys,